Humingi ng tulong si Mordecai kay Esther. Ika-4 na kabanata. Nang malaman ni Mordecai ang plano laban sa kanila, pinunit niya ang damit niya bilang pagpapakita ng kanyang pagdadalamhati, at nagsuot siya ng sako, naglagay ng abo sa ulo, at pumasok sa lungsod na umiiyak ng napakalakas. Pero hanggang doon lang siya sa labas ng pintuan ng palasyo, dahil hindi pinapayagang pumasok sa palasyo ang nakasuot ng sako. Ang mga Hudyo sa bawat probinsya na nakarinig sa utos ng hari ay nagsipag-ayuno, nag-iyakan ng napakalakas, at nanaghoy. Marami sa kanila ang nagsuot ng sako at humiga sa abo. Nang malaman ni Reyna Esther ang tungkol kay Mordecai sa pamamagitan ng mga alipin niyang babae at mga pinunong nangangalaga sa kanya, nalungkot siya. Pinadalhan niya ng damit si Mordecai para palitan ang kanyang suot na sako, pero hindi niya ito tinanggap. Kaya ipinatawag ni Esther si Hatak. Isa siya sa mga pinuno ng hari na itinalagang mag-asikaso sa kanya. Pinapunta niya si Hatak kay Mordecai para alamin kung bakit siya nagkakaganoon. Kaya pinuntahan naman ni Hatak si Mordecai sa plaza ng lungsod na nasa harap ng pintuan ng palasyo. Sinabi sa kanya ni Mordecai ang lahat ng nangyari at kung magkano ang ipinangako ni Haman na ibibigay sa taguan ng kayamanan ng kaharian ng Susa para patayin ang lahat ng Hudyo. Binigyan siya ni Mordecai ng isang kopya ng kautusan ng hari na ipinagbigay alam sa mga taga-Susa para ipakita kay Esther. Sinabihan din niya si Hatak na sabihing lahat kay Esther ang lahat ng nangyari at pakiusapan ito na pumunta sa hari upang magmakaawa para sa mga kalahi niya. Bumalik si Hatak kay Esther at sinabi ang lahat ng sinabi ni Mordecai. Pinabalik muli ni Esther si Hatak kay Mordecai at ipinasabi ang ganito. Alam ng lahat sa buong kaharian na ang sinumang lalapit sa hari sa loob ng kanyang bulwagan, lalaki man o babae na hindi ipinapatawag, ay papatayin. Maliban na lang kung ituturo ng hari ang kanyang gintong setro sa taong ito. At 1 buwan na akong hindi ipinapatawag ng hari. Pagkatapos na masabi kay Mordecai ang ipinapasabi ni Esther, ito naman ang ipinasabi niya kay Esther. Huwag mong isiping ikaw lang sa lahat ng Hudyo ang makakaligtas dahil sa palasyo ka nakatira. Sapagkat kahit na manahimik ka sa panahong ito, may ibang tutulong at magliligtas sa mga Hudyo, pero ikaw at ang mga kamag-anak mo ay mamamatay. Baka nga kaya ka ginawang reyna ay para mailigtas mo ang kapwa mo mga Hudyo. Ito naman ang ipinasabi ni Esther kay Mordecai. Humayo ka, tipunin mo ang lahat ng Hudyo na nandito sa Susa at mag-ayuno kayo para sa akin. Huwag kayong kumain o uminom sa loob ng 3 araw. Ako at ang mga alipin kong babae ay mag-aayuno rin. At pagkatapos, pupunta ako sa hari, kahit na labag sa batas. At kung papatayin man ako, handa akong mamatay. Kaya umalis si Mordecai, at ginawa niya ang ipinapagawa ni Esther.